Yun mga idol, no? Ito na pala yung huling araw ko dito sa amin. Nang ready na po ako at aalis na ako. Parang naiiyak na ako dito, idol eh. Hindi ko pa rin pinapakita sa mga kapatid ko na naiiyak ako. Kasi ayaw ko din malungkot sa pag-alis ko, no? Masakit man mga idol na lumayo ako sa kanila. Maiiwan lang sila dito, pero kailangan trabaho, kailangan matustusan ko mga kailangan nila sa araw-araw din namin mga idol. Kasi sa explore namin wala pa naman akong sahod, kaya nag-grab ko na ito na trabaho nito. Isang malaking opportunity naman ito mga idol para makatulong ako sa kanila, makapag-ipon din ako para sa kanila. Kasi high school na dalawang high school na po, sa elementary na rin. Ito sinabihan ko sa kanila, dito mag-ingat kayo, huwag kayo kahit saan mag-alis, lagaan yung reading nyo, mag-aaral nyo mabuti, huwag kayong magbulak-bulak. Kasi si kuya nagtatrabaho para sa inyo, hindi ako pumunta dito sa Manila para magpapasikat lang kung ano-ano, no? Pumunta ako dito para sa inyo. Sinabihan ko po sa mga idol, kasi yan idol eh, nasakit man isipin, no? Umayo ka sa isang pamilya mo na hindi ka sanay, masakit, pero yan naman talaga, sobrang sakit mga idol. Pero isipin ko pa rin sa sarili ko, laban pa rin tayo. Sabi ko sa mga kapatid ko, hayaan nyo, baka siswertehin ako doon, makabili ako ng mga ano-ano damit kanila, kasi hindi din namin mga damit. Magkaaroon din tayo ng bahay na maayos, sinabi ko sa kanila. Hirap kasi pag ganito lang mga idol, lagi lang ako na-explore, wala pa naman akong araw sa kikita ko. Mahirap kasi mga idol kung pilita ko sarili ko na humihingi lang sa ibang tao. Mahirap po ganyan mga idol. Kaya pala ang hirap nung pag wala kang magulang, kailangan talaga yung umalis. Hindi naman ako sa mga mother ko. Ito na pa yung mga bag ko mga idol, ready na. Alis po ako ngayon mga 9. Aalis po yung 9 ko. 9 talaga yung alis yan. Yung gamit ko sa harness sa tower, dinadala ko na. Bag ko ready, ito mga kumot, mga damit, underwear ko dyan. Hindi natin alam kung anong yung yugto dito sa Manila. Go pa rin, no? Yan parang naiiyak na yung mga kapatid ko, na lungkot ng mukha nila dyan, kasi ngayon na sila. Kita na ng kuya ko na wala na sa tabi nila kasi tatrabaho na. Kahit miss ko pa rin sila mga idol eh, kasi first time ko malayo sa kanila ng ganito mga kapatid ko, na walang mag-alaga, walang suporta sa araw-araw, wala nang mag-guide sa kanila na, kasi gina-guide ko sila ng maayos. Yan po sila, umiiyak na yung isa, yung babae, yung bunso namin. Sinabihan ko sa kanila na mag-ingat kayo, na huwag kayo maglakad-lakad kahit saan. Parang naiiyak na dyan ako idol eh. Sakit eh, gusto ko man umiyak talaga, pero ipigilan ko lang. Ang sarap, hindi ko talaga pinapakita sa kanila. Hirap na magpapakita, masakit. Ang lalaki yung isa umiiyak ng idol. Siyempre, ikaw pa naman malayo sa pamilya mo, mahirap, masakit. Sa dibdib, kahit ako ngayon umalis ako, humulot talaga luha ko mga idol. Mahirap kasi walang magulang mag-alaga sa atin. Kung mayroon man lang, siguro hindi tayo umalis, pero okay lang, laban pa rin tayo, no? Yan, ito emotional na ako nagsalita sa kanila dito. Sabi ko, ikaw
Kasi mag-aral ka, babae ka. Sabi ko, hindi mo na magjuwa-juwa dahil wala si kuya. Wala akong mag-guide. Sabi ko nila, sinasabihan ko lang isa sa mga trabaho nyo. Napatulong-tulungan yung trabaho yan. Naghahag na kami dyan. Group hug kami mga idol. No? Siyempre, miss ko sila. Yan, palas na talaga ako dyan idol. Ano, mga gamit ko.